Kakain na naman tayo dito sa Kusina by Marco Polo. Ang buffet nila dito ay nagkakahalaga ng 1,400 up to 1,600. Hindi ganun kadami yung nasa menu nila pero sobrang solid talaga ng mga pagkain nila dito. Lalo na yung mga freshly grilled and freshly cooked na mga pagkain. Ito na nga sinimulan ko sa seafoods dahil ito yung matagal talaga nilang gawin. At dahil nga favorite na naman natin ng shrimps, ito na naman madami-dami tayong kinuha. At pwede ka nga naman talaga pumili kung anong klaseng luto ng mga grilled na kinuha mo. Bibigyan ka din nila ng number para maibigay nila sa table mo mismo. At marami pa tayong sauces dito. Meron tayong mga dim sums and chicken feet. Ito naman yung mga meat for grilling. Meron siyang squid, pork, and chicken at iba-ibang timpla na din yan. Dito naman yung mga sweets. Itong ravioli nila medyo kakaiba kasi kare-kare daw. Pero yung hinihiwa doon, yun yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito dahil napakalinamnam ng steak nila. Medium rare yung pagkakaluto at hindi lang steak kundi meron din silang crispy liempo. Yung pasta din nila dito, pipili ka lang kung anong luto at mga sauce. Sa mga buffet na napupuntahan ko, nagtataka lang ako bakit lagi may chicken feet. Pero lahat naman masasarap. Meron din silang mga pizza. So, 2 flavor yan. And cold cuts. Tapos meron din silang 4 na klase ng cheese dito. Pero titikman natin yung blue cheese mamaya. And for desserts, meron din silang ice cream. At wag na nga nating patagalin. Tikman na natin at unahin na natin tong crispy liempo. Sakto lang yung lasa niya at hindi naman siya ganun katigas. Pero mas masarap siya dahil merong gravy. Isunod naman natin tong medium rare na steak. Lagyan din natin ng gravy. Yan, napakalambot. Tignan, ay! Nalaglag pa. Tignan nyo naman yan. Juicy and very pink yung kulay niya. Ibig sabihin maganda talaga yung pagkakaluto. Kaya subukan na din natin to. Napakalambot nito at linamnam nung karne niya. It melts in your mouth talaga. Nakalimutan ko, unahin natin tong cream of cauliflower. Creamy nga talaga siya. So dapat pala ito yung inuna ko dahil appetizer to. And try na natin yung ibang ulam. So meron din tayong pita bread dito at meron 2 klaseng dip. Meron yung white sauce. Tikman natin tong white sauce. Yung white sauce niya hindi ko naman masyadong nagustuhan. Sakto lang yung lasa niya. Di maalat, di matamis. Akala ko nung una garlic mayo pero hindi pala. Dahil masyadong malasa yung steak nila, hugas muna tayo ng bibig. Try natin tong crispy ravioli kare-kare. Pero nakakapagtaka, mukhang adobo flakes yung nasa loob niya. Di ko din malasahan yung kare-kare. Try naman natin tong mango dip. At napangiti pa nga si ate yan. Dineliver na nila yung ibang order natin. Yung mango dip nila medyo matamis. Pero hindi pa rin nawawala yung pagkamangga niya talaga. Bagay na bagay siya dun sa pita. Next naman natin tong chicken feet. Ayan. Usually ng mga nakakain kong chicken feet, napakalambot talaga. Yung tipong humihiwalay yung laman dun sa buto. Pero dahil nga napakalaki ng chicken feet na to, medyo hindi siya ganun kalambot compared dun sa ibang natitikman ko. Tapos meron sila ditong side dish. Hindi ko alam kung ano to. Tinikman ko. Pero napaka-asim pala neto dahil lime pala to. Hindi ko nabasa yung pangalan neto kanina. Nagulantang yung taste buds ko dito. Napaka-asim talaga. Kaya try na lang natin tong siomai. Pero mas nagustuhan ko yung chili garlic neto. Napaka-linamnam at napaka-anghang din. Masakit sa lalamunan pero malasa. Try naman natin tong pasta nila. Vongole pasta. At ang ginamit nilang noodles ay flat rice noodles na merong halaan. Ito medyo mahirap lang kainin kasi nga malalaki yung flat noodles niya. Ewan ko ba dito sa cellphone ko napakataas ng brightness. Ngayon lang ako nakatry ng Italian pasta na flat rice noodles ang ginamit. So ayan, tignan nyo naman napaka-thick nung noodles na ginamit dito. Tapos chewy talaga siya. So yung lasa nung vongole hindi masyadong kumapit dun sa pasta. Mas prefer ko siguro kung angel's hair. Yan. Ito naman yung halaan. May mga halo na din siya. Yung pagkakaluto ng halaan, perfect siya para sa akin.
Hindi lang bumagay yung pasta na ginamit dito. At dahil dumating na yung mga grilled meat natin, try naman natin tong mga to. Kumuha ako ng sausage kanina pero nagtaka ako bakit wala. Later ko na lang talaga na-realize wala yon. At para mas masarap ang inihaw natin, gumawa ako ng sauce na may spring onions, toyo, chili garlic, and garlic na malutong. At try na nga natin to. Yan, perfect. So, unahin natin yung puset. Yan. Medyo tumigas lang sa tingin ko, hindi sakto yung pagkakaluto nito kasi nga medyo chewy siya. Kaya ang tip ko pag magluluto kayo ng pusit, huwag masyadong iihawin or overcook dahil mas lalong titigas kapag mas maluluto siya. Kapag yung pusit lang, wala masyadong lasa, pero kapag nilagyan natin ng sauce, napakasarap na ito, pampulutan talaga. Try naman natin yung iba, meron tayong chicken dito, tsaka pork. Kaya pag pupunta kayo ng Kusina by Marco Polo, ay suggest unahin nyong magpaluto nitong mga grilled dahil matagal nga naman talaga. At kapag mas maraming tao, mas matagal nilang isuserve to sa inyo. Lalo na yung seafood grilled natin. Kanina pa ako naghihintay, wala pa rin, kaya unahin na natin tong mga meat. Ito naman, pork grilled. Or grilled pork. Ano ba mas tama? Pork grilled, grilled pork. Bahala na kayo dyan, kakain muna ako. At sa wakas, dumating na din yung grilled seafood natin. Siyempre, unahin natin yung mukhang masarap, yung tahong nila na may cheese. Juicy, at yan, tumutulo pa nga. Freshly grilled, cheesy tahong. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa tahong is yung laki niya. Sobrang laki, kaya malalasahan mo talaga yung pagkatahong niya, tapos yung freshness. Nalaglag pa nga, ayan. So, ganyan siya kalaki, pero isang subo lang natin yan. At dahil nga freshly grilled, ayan, napaso pa ako, init. Isunod naman natin tong favorite kong shrimp. At dahil expert na nga tayo dito, kahit hindi na natin kamayin, gamitan lang natin ng kutsara at tinidor, kayang-kaya natin itong balatan. Ayan nga pala si Ma'am Malu, ang quality assurance. Yan, chinecheck pa niya ako, ha? Ayan, kung makikita nyo, inuna ko yung ulo, tapos yung mga galamay, then last, tanggalin nyo yung buntot. Tapos pwede nyo nang hilahin yung shell niyan. At malalaman nyo din kung fresh talaga yung shrimp, kung madaling humiwalay yung shell at yung laman. Kaya para sa shrimp na ito, 10/10, napakasarap. Ang pinili kong luto nito ay sauteed, buttered, and garlic. Isunod naman natin tong crabs. Ang sabi ng iba, kapag daw babae yung crabs, mas malinamnam at mas maraming karne yung crabs. At syempre meron din tayong technique kung paano buksan ng mas tama tong crabs na to. Kapag yung sa ilalim niya makikita nyo, dapat buklatin nyo muna yon bago nyo tanggalin yung shell. So makikita nyo na kagad yung loob niya, napakalinamnam. So hindi siya ganun kataba at hindi din ganun kadami yung laman niya. Pero ito, solid, may aligi konti. Kaya malasa din talaga yung laman nung. Tikman naman natin tong mga cheese. Blue cheese, cheddar, brie, and kung ano man cheese yan, hindi ko mabasa yung pangalan. At ayan na nga, may kasama pang cold cut. Siyempre, uunahin na natin tong blue cheese. Ito yung pangalawang blue cheese na natikman ko. At ito, hindi siya ganun kalansa katulad ng unang natikman ko. Mas masarap din to kumpara dun sa unang natikman kong blue cheese. Pero ito, ang problema lang, kumakapit yung amoy niya sa bibig ko. Try naman natin tong pork tenderloin. Akala ko ganun kalambot pero chewy din. Pero okay lang. Tama lang yung lasa para sa akin. Tapos next naman natin ulit yung brie na cheese. Na-curious talaga ako dito kasi napakalambot nga naman ng brie. At gusto ko talaga itong ilagay dun sa cold cuts na kinuha natin. So ito na nga. Ayan, napakalambot niyan. Kalat natin sa cold cuts. Gusto ko talagang isubo to ng buo, kaya ito, itutupi-tupi natin yung cold cuts kasama yung brie. Dito lang tayo makakatikim ng ganitong cheese. Yan, kalat pa natin para mas malasahan natin kapag sinubo natin ng buo. At ayan na nga, 1, 2, 3. So una hindi ko pa malasahan kasi nga nasa loob pa. Pero mas malinamnam. Pero yung blue cheese talaga hindi ko makalimutan. Hindi pa rin nawawala sa bibig ko yung amoy. Kaya bago to, mumug muna ako mamaya. So para mahugasan natin ng konti yung blue cheese, yan. Kain muna tayo ng ice cream. Meron silang 4 na flavor. Meron silang mangga, avocado, melon, and chocolate. Kaya kung may time talaga kayo at may budget naman, try nyo na din dito sa Kusina of Marco Polo. Sulit na sulit. Kakaibang
eat all you can experience ang mararanasan nyo dito. Isa pa nagustuhan ko yung service nila. Hindi ako nawawalan ng tubig And mayat maya sila kumuha ng plate. So hindi talaga mapupuno yung table mo ng plate kahit mabilis ka kumain, kahit magpalit-palit ka ng plate. Mayat maya may mga umiikot na mga waiter and waitress. Kaya uulit ko, try Kusina of Marco Polo.